Hello beautiful soul! Welcome back to my channel, Virgo. This reading is for you. This is my channel from Japan. And maraming salamat sa inyong mga sa mga nag-message yan, sa inyong mga comments. Maraming salamat dahil halos lahat kayo is resonate. Skip comment lang mga kabayan dahil ang energy is naiiwan dyan. Pati pangalan nyo binabasa ko. Maraming salamat sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. At syempre, this is a general reading, Virgo, kuhalin mo lang sa'yo at itapon na hindi naman para sa'yo. Maaring ito isa vice versa, maaring nangyayari o mangyayari pa lang sa buhay mo. Okay, please resonate yourself. And kung gusto nyo ng personal reading, nasa baba po ng video ito, how to contact me. Salamat sa lahat ng ka-personal reading sa inyo. Arigatou gozaimasu. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, coworkers, o sa miss. Maaring nangyayari, o mangyayari pa lang. There's a book na kailangan natin ng more of knowledge. May mga unknown mystery, o may mga secrets maaring mga ma-reveal o malaman, no? Siguro, iba sa inyo is nag-aaral, o may mga pinag-aaralan, o dapat pag-aralan pa, no? Maaring iba sa inyo is maaring nagtatrabaho sa isang grupo or nagtatrabaho ka in a public na maraming nakipag-communicate sa'yo, sa nakita ko dito. Or maaring, there's an audience kasi, maaring artista ka or may kasikatan ka or maaring sikat ka sa iyong kumpanya, sa iyong kinagagalawan ngayon o yung pinapasukan mo kumpanya is maaring sikat. O maari din naman na meron kang nakikilalang mga sikat na artista o mga sikat na tao, gobyerno man yan o in public naman yan, maaring ikaw is maging sikat na nakikita ko dito sa iba, maraming makakilala sa'yo or maaring maraming kumbaga nare-recognize ka nila ganyan. May mga outdoor ako nakikita, maaring may mga parties, may mga dadaluhan ka siguro mga gano'n, no, sa nakita ko dito. Or more on, nakipag-communicate ka sa maraming tao. Sa nakita ko ito. With the young, siguro, maaring anak mo, yan, nakita ko dito, na maaring so very playful. Yan. Yung iba dito makakaranas ng parang you feel young, no, sa sarili. Parang siguro babalik yung memories mo sa iyong pagiging childhood. O kaya naman, because of your very busy life, siguro this is a time naman na magkaroon tayo ng happiness sa ating buhay. Sa nakita ko dito. Tingnan natin sa iyo, Virgo. Use your own intuition dito, no, sa ating reading. Lawakan ng isip. Maaring ito is hindi para sa inyo. Kasi this is not your personal reading. This is a general. Virgo, lagay natin dito, no, for the 22. April 22 for Virgo. Please show me. Dalawa talaga. For the 23, April for Virgo. Hala. Tumayo talaga. 24 for Virgo. April 24. Maaring ito is magkapalit-baliktad, sa nakita ko dito. Maaring ito mapunta dito sa Friday, mapunta dito sa ganyan, no? Ito lang ang energy na makukuha ko this week. Maaring nangyari na to sa iba o mangyayari pa lang o nangyayari na, no? 25, to show me. Please show me. Dami naman po. Ang dami papa-explain sa akin. Tingnan din natin ang iyong overall energy at ang advice ni Universe. 27 for Virgo. Universe, ano po ang advice mo kay Virgo for this week? April 22 to 27. Advice niya. At what is the overall energy po ni Virgo for this week? Salamat po.
For the 22. Magiging busy ka, no? Sa nakita ko dito, napaka-busy mo, no? Magiging busy ka, may mga rules, maaring may mga rules na maganap o gagawin na ng mga bago o mga pag-iisipan. Sa nakita ko dito, na may related ang money. Sa nakita ko dito. Tingnan natin. Why? Maaring sa business, maaring mag-uusap kayo ng boss mo o ng asawa mo dito na related ang iyong trabaho o related ang money dito. Pera again. Maaring may mga good news ako nakita sa iyo, no? May mga good news siguro, may mga happiness o fulfillment. Baka maaring may ibigay sa sayo o may sabihin sa'yo na yung boss mo maaring ganun, na may sabihin sa'yo na good news, maaring ganun, na ikasisiya mo, no? Sa nakita ko dito sa iba is parang handuin yung pagiging focus when it comes to your work or business man yan, o yung mga pinagkakapirahan mo. Handoon, no, ang nakikita ko. With the King and the Knight, King and the Knight of Pentacles. Yung ginagawa mo ngayon, na trabaho man yan, o relasyon, o business man yan, nakita ko yung magiging long term itong sitwasyon na to, no? Sa nakita ko dito. Ay, galing, The Emperor and the Empress. For the 23. Makikita mo na yung halaga mo, no? Nakita ko dito. The Empress Bishop. Okay, dito na yung magkakaroon ka ng mga more knowledge, or in this day siguro magkakaroon ng mga may mga tao, maaring in this day managinip ka or magkaroon ng mga dreams, no? May mga ipapakita sa iyo na maaring repeating numbers, ganyan, or may makikita ka na something na hindi mo maipaliwanag na dreams sa buhay mo, maaring ganun, baka nangyayari na to. Sa nakita ko rin dito, in this day, makikita mo na yung halaga mo. Mas more intuitive ka, or magkakaroon ka ng mga, yung instinct mo, mas lala, titibay, mag-growth siya. Mag-ingat din tayo sa mga tao na may mga possibility ako nakikita na hindi niya sabihin sa iyo yung lahat ng katotohanan, no? Maaring sa trabaho mo, kasamahan mo sa trabaho yan, o asawa mo, o karelasyon mo, no? Handin yung pagiging, maari din, when it comes sa iyo, yung iba dito, siguro, ikaw rin yung tao na baka hindi mo sinasabi yung lahat-lahat sa iyo. Kumaga, siguro you want a privacy, no? Hindi ka ganun ka-showy kasi yung pagiging ikaw, hindi mo ibinubunyag talaga yung totoo. Handun yung pagiging totoo mo, pero not all kailangan mo sabihin, di ba? Lahat naman tayo ganun eh. May mga sikreto ka pa rin na hindi alam ng iba, no? For the 23, we have the Tower. May mga pagbabagong magaganap, no? Sa nakita ko dito, may mga pagbabagong magaganap. May mga hindi ka aasahan. Kumaga, maaring this day, o maaring magkapalit-palit siya. May mga revelation ako nakikita na maganap. With it come siguro sa mga business, sa family, o anong foundation yan, no? Nakita ko dito may mga pagbabagong magaganap na hindi mo aasahan. This is the unexpected talaga. Ito, expect the unexpected. Kumbaga, may mga maaring may mangyaring calamity or mga problema na maganap or disaster man yan. May mga magkakaroon ng mga distraction dito, no? Ang nakikita ko dito sa iba siguro, makakaramdam ka ng hurt, makakaramdam ka ng sakit in this day. Or
may mga tao ako nakikita na magbibigay ng sakit nga. Kumaga, there's a break up, no? Sa nakita ko dito. Sa iba naman, sa nakikita ko dito na when it comes to relationship, no, when it comes to relationship, boyfriend, girlfriend man yan, o asawa mo man yan, not all of you makaka-relate dito, pero nahandoon yung, may mga pagbabago na maaring sa inyong relationship na maaring hindi man kayo nagkahiwalay, handun pa rin kayo, pero handoon yung isa sa inyo is wala na yung true love. Alam mo yun, wala na yung true love na nakikita ko. Handun na lang yung isa sa inyo is nakikisama na lang because of what you did to the person. Halimbawa, mapagbigay ako sa tao, handun yung inaalagaan ko siya, handun yung iniintindi ko siya, mapagbigay ako ng gift, or basta you give effort to this person, pero yung person na yun, or ikaw, wala na siyang nararamdaman. Parang pinakisamahan ka na lang niya because of what you did, o because sa ginagawa mo sa kanya. Siguro yun, nandun yung ego, no? Kumbaga, I don't know why, parang ganyan nakita ko, parang, kumbaga, egotistical love, kumbaga, ang ibig kong sabihin, yun. May mga disharmony, may mga hindi balancing pangyayari in this day, no? Maaring nangyari na, o kung saan araw man ito mangyari. May mga hindi balancing sitwasyon. Magkakaroon ng mga distrust o inequality, ganyan, hindi pantay na ano. Kasi magkakaroon siya ng mga pagbabago nga, ang sinasabi ko sa inyo. Siguro makakaramdam ka in this day ng mga pagbabago when it comes to your relationship, when it comes to your trabaho, when it comes to your pera, o family man yan, o sa friendship mo. Makakaramdam ka na. May mga revelation ako nakikita na maaring maganap, no? Bakit po Tower and Two of Cups in reverse? Diba dito mag-break up? Okay. Yung iba dito siguro handun pa rin sa part na babalansehin mo pa rin yung sitwasyon. Magkakaroon pa rin ng forgiveness. Yan, handun pa rin na itatry mo pa rin na balansehin ang sitwasyon. Lalo na when it comes to your family, when it comes sa kaperahan, when it comes din sa relasyon. Yan, gagawin mo, wala ng harmony. Ganun. When it comes sa relationship, ganun din. Babalansehin mo lang siya. Parang, okay, fine. Kahit ako lang magbigay ng magbigay. Ganun. Kasi nakita ko yung pagiging generosity mo, yung pagiging paintindihin ka, matulungin, ganyan, baka may charity ka, no, nakita ko dito. Handoon, ikaw na lang yung magpo-forgive sa nakita ko dito. Ikaw na lang yung mag-iintindi ang nakikita ko dito. For the 25, thank you. Oh, puro ones May mga, for the 25, maaring ito is papunta sa ibang lugar may mga may nakita ko na mga maaring pagtatalo with it, conflict, mga ganyan. Conflict man siya, okay. Mga pag-uusapan o agremento ako nakikita sa'yo. May mga disagreement ako nakikita. May mga maaring ikaw is mabuli. Maaring mabuli ka sa iyong trabaho, mabuli ka sa bahay mo, o mabuli ka ng mga kapatid mo o ng kapamilya mo, o na malalapit sa puso mo. Yun ang nakita ko. Baka mabuli ka nila. No? Handoon din yung mga, may makikipag-competition sa'yo, sa nakita ko sa'yo. May tao na gusto makipag-competition. May mga tao na matataas ang ego. No? Ang nakikita ko rin na may mga struggle ako nakikita na magaganap sa'yo. Siguro magi-struggle ka sa mga sitwasyon na sa iba ganun, parang gusto mo nang you want to jump to your passion, pero parang magi-struggle ka, para maguguluhan ka. Kailangan ba? Paano? How? Paano kung ganito ang mangyari? Paano ganyan? Parang ganun, may mga ganun. May mga sitwasyon na magpo-focus ka, no, na
aring mainis ka, no? Kasi may mga disagreement, may mga aggression kasi ako nakikita. May mga battle or may matataas kasi akong nakikita ang ego. Aring may magkakapatid na nag-aaway when it comes to territorial, no, o maaring may mga hindi pagkakaintindihan sa work. Yan, i-relate mo yung sarili. Magkakaroon ng mga depensahan. Magkakaroon ng mga lack of control o cooperation, no, sa nakita ko. For the 26. Ano to? My God. Handito yung parang darating ka sa point na parang hard, yes, I know, hard work ka, focus ka sa lahat ng bagay. Baka sa inyo pangalawang anak o second child. Hindi yung pagiging hardworking mo, hindi yung when it comes sa lahat ng bagay, focus and commitment ka. Gusto mo perfect lahat ang ginagawa mo, gusto mo walang pagsisisihan. Sa nakita ko, pero minsan dumarating din yung part, no, na parang andun yung pagod siguro. Parang may part ka na mangyayari na makakaramdam ka na ayoko nang lumaban. Parang tama na. Parang ganun. Parang may mga ganung part. Or maari naman may mga part din sa iba sa inyo na maari kasi magkaroon ng mga stress, struggle, mga problem na magaganap, pero sa dami ng mga naging problema nyo sa buhay nyo, parang gusto nyo nang sumuko. Parang handun yung part na pagtitiisan nyo na lang o pagtsatsagaan nyo at sisikapin na lang kahit ayaw nyo nang lumaban, kahit nararamdaman mo na I don't want to fight, pero handun pa rin na magpupursige ka pa rin, parang napipilitan, ganun. Magtsatsaga pa rin. Magtsatsaga ka pa rin. Ang nakita ko dito. Pero yung nararamdaman mo, ayoko na. Ganun. Kasi ang dami mo ng problemang nararamdaman. Andito talaga in this day, no, nakita ko dito na magkakaroon ka talaga ng mga indecision situation, no, sa nakita ko ito. May mga few option kasi ako nakikita sa'yo. Handin yung mga pagpaplano, no? Ang nakita ko dito, handin yung kailangan nating planuhin lahat ng sitwasyon and we need to be careful, no? Basta lumaban lang tayo sa hamon ng buhay, no? Handin maaaring may mga paghihintay o maghihintay ka na lang na magtsatsaga ako, magtsatsaga na lang ako kahit ayaw ko nang lumaban, pagtsatsagaan ko to, baka sakala may mangyari. Mag-wait ka, maghihintay ka na lang. Or maaring may mga option ako na maaring pagpilian mo. Sa nakita ko ito, may mga decisions making ako nakikita. Maaring may mga pagpaplano ng overseas o pagpaplano ng maaring mag-iba ka ng trabaho or work man yan, kasi siguro or relasyon or I don't know, basta something ganun, kasi this is more on pera kasi maaring may mga decisions ako nakikita na kung kailangan mo pa mag-stay pa ba, need ko pa bang mag-stay o need ko nang magbago o mag-iba ng path. Maaring gano'n sa iba, no? Maaring may mga preparation ako nakikita sa'yo na gusto mong gawin or may mga dinidiscover ka pa. Ito na, personal power mo na to eh. Sarili mo na rin yung kalaban mo dito. No? Hindi mo alam kasi kung kailangan ko pa bang lumaban or kailangan ko bang mag-go na. Yung go, you need to stay or go, mga ganun something. Kailangan natin magplano ng be careful, no? May mga part dito kasi na parang hindi mo na alam yung paano pa mag-proceed o paano pa lumaban. Handun yung part na nakita ko sa'yo. For the 27, the Hierophant and the Knight of Swords. May mga biglaan din na mangyayari na hindi mo inaasahan na maaring may mga magaganap na maaring pagtulong, no? O may tutulong sa'yo o ikaw ang tutulong. Sa nakita ko dito. Sa nakita ko dito na whatever happen sa'yo, na you need to chase your dreams. Huwag kang sumuko, gawin mo. At huwag kang tumutok sa mga kumbaga, huwag kang mawala ng pag-asa sa buhay. No, tuloy-tuloy lang.
tuloy-tuloy lang. Huwag nating sukuan ang lahat ng ano. No? So, nakita ko dito. Okay, so nakita ko dito na may mga susuportahan ka, no? May mga tao ka nakita na makipag-communicate sa'yo, or ikaw rin kasi yung tao maaring nagbibigay ka ng mga advice, ano? So nakita ko maaring caregiver ka, doctor, lawyer, teacher, or very religious person. So nakita ko dito na parang you speak, no? Saan dito kasi nakita ko may mga, siguro may tutulungan ka o may magbibigay ka ng advice to someone, sa mga tao, sa mga nakapaligid sa iyo, sa malalapit sa buhay mo. May mga magaganap na pangyayaring ganun na hindi mo asahan, maaring sa iba is mga hindi mo inaasahan na may mga revelation o may makikita kang the fact sa nakita ko dito. Maaring may mga hindi inaasahan na bigla kang tutulong sa isang tao o magbibigay ka ng advice sa nakita ko dito. Andito rin yung mga biglaan sa iba sa inyo na maaring bumalik yung iyong lakas ng loob. Sa nakita ko dito, maaring magkakaroon na ng katapangan o babalik yung iyong katapangan o may tao na magbibigay sa iyo ng katapangan o mag-a-advise sa iyo. Maaring ganun, or ikaw rin sa sarili mo. No, nakita ko kasi you are not wise and very intelligent person, ano, sa nakita ko dito. And then may mga biglaan din na ako nakikita na revelation and biglaan na communication to someone. Ako nakita, no? Basta may mga biglaang mangyari. The advice is the hermit. No, ang sinasabi dito na kasi more on ano kayo being alone. Alam mo yun, parang gusto mo na sarili mo lang. Para siguro mas nare-relax ka doon. Yan, mahilig kayo mag-ano. Handin yung part na you are not alone. Ang sinasabi sa'yo dito, lahat ng nangyayari sa buhay is may solusyon. Huwag mong masyadong isipin na wala nang mga solutions dito sa mga mangyayari sa'yo. Nakikita mo rin yung the light, yan. Kung kailangan mong may i-change na mga decisions in life, or may mga kailangan kang i-withdraw to something para magkaroon ng kasaganaan o ano ba tawag dito? Yung maging magaang yung pakiramdam. Ganun. We need to withdraw. No? Nakita ko dito. And then din yung pagiging guidance mo, no? Andin yung naggagabay ka sa tao, nakita ko dito. And syempre, be patient. Ang sinasabi, what is the overall energy? Ay, teka, tingnan natin. Bakit po the hermit? Universe, bakit po? Ano pa po? Bakit po? Yun ang advice sa sa'yo is siguro kailangan mo to heal. No, sa nakita ko ito. Kailangan mong pag-isipan, you need to meditate, yan. Kailangan mo, kasi mawawalan ka, malaloss of thought ka. May mga sitwasyon na maaring i-offer sa'yo ni universe, pero ile-let go mo siya o hindi mo siya papansinin. Hindi mo mare-recognize na ibinibigay niya pala yung opportunity na yun. Maybe this is a love sa iba or opportunity man yan. No? Ang nakita ko kasi dito more on para naghihintay ka ng sign or onino pang action mo. Maraming pag-iisip ako nakita sa iyo every night. Nag-iisip ka, no, Virgo. Huwag ka daw gaano mag-isip, yan. And kumbaga there's a solution naman na mangyayari. Kasi si universe is always offering you an opportunity but you cannot recognize it. Or maaring you are busy lang talaga sa ginagawa mo, kaya hindi mo napapansin yung ibinibigay niya sa yung offer. Maaring pinapadaan niya ito when it comes to your instinct, or ino-offer sa'yo na maaring may nagbibigay sa'yo ng advice na ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo, you need to let go, kailangan mo i-withdraw. Maaring ganun, pero parang pasyano mo pa siyang pinag-iisipan. Yan, wag ka lang daw gaanong isip ng isip. The overall energy is the Seven of Cups. Ay! Ano yun? Sandali lang. Okay, fine. Handito yung part na parang malilito ka sa lahat ng magiging options o nalilito ka sa mga option na pagpipilian sa nakita ko dito.
or maaring magugulo, as in gulong-gulo yung utak mo, ganun. Siguro may mga parts sa'yo na marami kang wini-wish o may mga wishful thinking ako kasi nakikita sa'yo. May mga dini-daydream ka sa nakita ko. More on daydream, more on illusion, more on fantasizing. Ako nakikita sa'yo dito. At may mga marami kang pinagdesisyonan sa nakita ko dito. Sa nakita ko rin dito, ang overall energy mo is maaring magkaroon ng mga pagkalito with it comes na related ang money. Maaring magkaroon ka ng mga financial problem or maguguluhan ka. More on maguguluhan. Huwag kang magiging maguluhan kasi baka sumakit ang ulo mo, no? May nakita ko baka sumakit ang ulo mo, paa mo, or may illness ka. Iba dito may illness. May malungkot ako kung nakikita kasi sa'yo, no? Virgo, masyadong kang isip ng isip. Okay. Ang over energy mo is ang daming mong maaring marami kang pagsisisihan. Mas may marama. Hindi ko tuloy madiri. Marami kang pagsisisihan. Siguro maaalala mo yung mga pagsisisi na yun. Siguro maraming mangyayari na hindi mo inaasahan na revelation na masasaktan ka or maaring nangyari na to. Kasi may nakita ko may mga pagsisisihan na related ang money, may mga pagsisisihan na maaring masira o maaring mabroke o magkakaroon ng mga regret o pagsisisi o makakaramdam ka ng failure. Yan, ganun nakita ko. Maraming pagsisisi. Kaya ang nakita ko yung gulo. Makakaramdam ka ng sadness. No, overall energy mo for this week, more on sadness, more on pag-iisip, more on you feel failure, more on may mawawala, ganyan. More on regret. Yan ang nakita ko sa'yo. More on, as in, malungkot. No, basta sabi lang the universe, huwag ka lang mawala ng pag-asa kasi the universe is always offering you, no, sa nakita ko dito. Huwag kang gano'n daw mag-isip every night kasi you need to meditate. No, you need to meditate and mag-relax ka rin. No, para magkaroon tayo ng mga magandang pag-iisip o ma-relax yung utak natin minsan kasi baka magkasakit tayo dyan. No? Arigato namaste, God bless.